Hirap na makabangon pa ang komunistang teroristang grupong CPP-NPA. Ito'y dahil sa walang humpay na operasyon ng militar laban sa kanila at higit sa lahat ang pakikiisa ng mga sibilyan sa pagbibigay ng impormasyon sa mga otoridad para tuluyan ng matigil ang karahasang dulot nila. Si Almar Forzuelo magbabalita. Sunod-sunod na tagumpay ang nakamit ng pamahalaan sa kampanya nito laban sa CPP-NPA nitong mga nakaraang araw. Nito lang nakaraang linggo, nasawi sa isang engkwentro si Mirna Solarte alias Maria Malaya, isang kilalang mataas na leader ng CPP-NPA na nag-ooperate sa Mindanao. Bago ito, nasa 232 na dating rebelde ang kusang sumuko at nagbalik loob sa pamahalaan sa Davao. Sa bilang na ito, 189 ang regular na miyembro ng NPA, habang 43 naman ang mula sa milisya ng bayan. Kasabay ng kanilang pagsuko ang pagsauli ng mahigit 100 armas, kabilang ang 64 na high-powered at 47 na low-powered weapons. Sa Eastern Visayas naman, 2 miyembro ng CPP-NPA ang napatay matapos makasagupa ang tropa ng 8th Infantry Division sa Samar. Nagresulta ito sa pagkakakumpiska ng iba't ibang gamit pandigma. Dito naman sa Luzon, patagumpay ang inilunsad na operasyon ng 80th Infantry Division of Philippine Army laban sa mga natitirang miyembro ng CPP-NPA kung saan nakuha ang iba't ibang armas mula sa grupo. Sa 10 balitan sa Fort Bonifacio sa Taguig City, sinabi ni Army Chief Lieutenant General Roy Galido na habang nakatutok ang kanilang hanay sa pagbibigay ng seguridad para sa nalalapit na halalan, gayon din sa depensa ng ating teritoryo, hindi sila nagpapabaya sa tuloy-tuloy na operasyon para tuluyang wakasan ang armadong pakikibaka ng CPP-NPA. Araw-araw anya may mga nahuhuli o nanuneutralize na high-value targets. No let up operation natin. Kaya you notice every day there are high-value terrorists being neutralized. Dagdag pa ni Galido, ang pinakamalaking hamon ngayon ng CPP-NPA ay kung papaano nila mapapanatiling buhay ang kanilang kilusan. Anya, hindi lang gobyerno ang lumalaban sa kanila, kundi mismong komunidad na dating pinagmumulan ng kanilang suporta. I think the problem area is on their side. Their problem is to survive. As a terrorist, they're having a challenge right now in surviving because the law is against them, the environment is against them, the communities are against them. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.